Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So another reviewer tayo, Civil Service Exam Reviewer 2025 for Numerical Reasoning. So part 1, ito po ay 10 items. Okay, so diretso lang po tayo ng pag-upload ng mga reviewer. Para sa mga nagre-review at gusto nyo ng mas maraming reviewer, punta po kayo sa aking, ito po yung aking YouTube. GTR Math Tutorial. Pag sa Facebook kasi kayo pumunta, medyo mahirap hanapin doon. Kapag sa YouTube, dire-diretso ang panonood nyo. Ito yung channel ko, GTR Math Tutorial. Ibaba nyo lang po yan. Nasa home. Nasa home kayo, ibaba nyo lang. Dito sa, mapapapunta kayo sa multiple playlist. Ayan, marami kasi ako mga playlist. Makita nyo agad yan yung word problem set. So, itik lang natin itong view full playlist at makikita nyo ang napakaraming mga problem set. Bawat isang video ay meron pong 10 items or mas marami pa, 10, 25, 15, may mga 5. Ayan, sobrang dami ko na pong nai-upload na mga math tutorial para sa civil service exam. So, nandito po lahat yan. So, kapag pinanood nyo po lahat yan, ay sigurado pong ready na kayo para sa civil service exam. Meron din dyan ng mga lumabas sa mga dating civil service. Yeah, so ito yung pinakalas na upload ko. Civil Service Exam 2025. Okay. So, ang title ng mga i-upload ko ngayon, puro Civil Service Exam Reviewer 2025 Numerical Reasoning. So, ito yung part 1. Okay, so 10 items. Start na tayo. Okay, so gagawin nating solution yung mga medyo maiikli lang para kasi kailangan sa civil service exam 1 minute bawat question. Okay? So i-try nating paikliin bawat solution nito. Okay, so next number 1, first item. A class of 6 students has test scores of 12, 16, 10, 8, 18, and 17. What is the average score of the class? Okay, so ang tinatanong dito ay average score of the class. So ano bang formula para sa average? Average score of the class. Ang formula ng average ay equal sa sum. Sum of scores over total number of scores. Okay? Total number of scores. In symbol, ganito lang yan in symbol. Ang average symbol is X bar. Yung sum of scores, ang symbol dyan ay summation. Ayan. Sigma. Ayan. Sigma X. Summation of X over N. N is the total number of scores. Okay? So, i-add lang natin yung mga scores. So, ito yung mga scores natin, 12, 16, 10, 8, 18, at 17. Tapos, i-divide kung ilan sila. Itong n kung ilan sila. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung n natin. So, divided by 6. Tapos, i-add natin lahat ito. So, pwedeng hindi nyo na isulat dito yan. I-diretso nyo nang i-add yan vertical. Okay, so sa civil service exam kasi, bawal ang calculator. So pwedeng i-add na natin ito, i-diretso nyo na yung pagsosolve nyo pa vertical na agad. Okay, so para mas madaling mag-add. So we have 12, 16, 10, 8, 18, and 17. So kailangan pag partnerin natin yung magiging 10 para mabilis. So 8 and 2, that is 10. So wala na, no? 8 and 7, that is 10. 8 plus 7, that is 15. Plus 6, 21. So may 10 pa dito. So therefore, we have 31. Okay, and then we have 3, 4, 5, 6, 7, 8. So therefore, we have 81 over 6. And then i-divide lang natin manually. 81 divided by 6. So automatic ang sagot dyan yung may decimal dahil hindi eksakto ito. 8 divided by 6, we have 1. 1 times 6 is 6. Subtract natin ito. So we have 2, bring down 1. 21 divided by 6, so that's equal to 3. 3 times 6 is 18. Subtract natin, magiging 3. Dagdag tayo ng 0 dito. O yan, so we have 0.0. Bring down natin, so lagyan ng decimal dito. 30 divided by 6 is 5. 5 times 6 is 30. So therefore, the answer is letter B, 13.5. Okay? So next number 2. Lynn earned 17,400 per month after receiving a 16% raise. What was Lynn's monthly salary before the raise? So dito pwedeng gawan lang natin ito ng
equation, ang hinahanap natin, Lynn's monthly salary before the raise. So ano bang magiging formula natin dito? So i-analyze lang natin mabuti. So meron daw dito nga Lynn's earn 17,400 pesos per month after receiving a 16% raise. So nagdagdag daw. So magiging equation natin ay yung previous salary, ito yan. Ito yung previous. Ayan. Previous salary plus yung kanyang raise. Raise, ibig sabihin magdadagdag tayo. So plus. Plus yung raise equal sa new salary. Okay? So ito yung new salary. So ngayon, palitan na natin ng mga expression ito or mga numbers. So ang sabi, Lynn earns 17,400 per month after receiving a 16% raise. So itong 17,400, yan niya yung new salary kasi nagkaroon na siya ng raise. Okay? So new salary, dito natin ilalagay yung 17,400 pesos. Tapos ang hinahanap natin, what was Lynn's monthly salary before the raise? So yan yung previous salary, lagyan lang natin ng variable X. Okay? So tapos yung raise daw niya 16%. So ang 16% in decimal, 16% in decimal, that is equal to 0.16. Okay? 0.16 or in fraction, that is 16 over 100. So kahit alin dyan sa dalawa, pwede natin gamitin in fraction or in decimal. So itong raise, yung percent, i-multiply natin dito sa previous salary. So therefore, magkakaroon tayo dito ng 0.16, 0.16, isun ko yung plus dito, 0.16 times yung previous salary niya na X. And yan na yung magiging working equation natin. Okay? So i-combine lang natin ito. Itong X, meron itong invisible na 1. So pag inad natin itong 0.16x, magkakaroon tayo ng 1.16x equals 17,400. Then to solve for x, divide both sides by 1.16. Okay? So ito yung mga nagiging problema ng iba kasi nagdi-divide na tayo decimal. So paano ba tayo mag-divide ng decimal? Kailangan yung denominator gawin nating whole number. By move lang natin ito ng dalawa. Siyempre kung ginawa natin yan sa denominator, gagawin din natin sa numerator, move tayo ng dalawa. So, and then siyempre, lagyan natin ito ng 0. So therefore, i-manual lang natin ito. So magiging itong 1,740,000. Tama? 1,740,000. I-divide lang natin sa 116. Whole number na siya. Okay, so divide lang natin. Ang magiging sagot dito, malapit dapat sa 17,400 kasi nagka-increase siya ng 16,000. So siguro itong C, D, or yung pagpipilian natin dyan. So malayo na masyado itong letter A at letter B. Okay, so gawin lang natin yan. 174 divided by 116, that is 1 times 116. Okay, 116. Subtract natin. So itong 4 magiging 14, itong 7 ay magiging 6. 6 minus 1 is 5. 14 minus 6 is 8. Bring down natin itong isang 0. So we have 580. So tingnan tayo sa mga choices. 4 or 5 yung pwedeng maging sagot dito. No? So parang eksakto siya sa 5. So try nga natin yung 5. 5 times 6. So we have 30. 5 times 1 is 5 plus 3. We have 8. Eksakto na nga. 5 times 1 is 5. Okay? So pag sinubtract 0 na. Dahil 0 na, itong 3 zeros dito, kopyahin na lang natin. So therefore, ang previous salary niya ay 15,000 pesos, which is letter D. Okay? So next number 3. A group of 36 people has 5:7 ratio of children and adults. So pag ganitong ratio, yung nauna, yun yung children. Ratio of children and adults. So assume natin, itong nauna. So yung 5, yun yung para sa children, and yung adult, yun naman yung 7. So ang question, how many children and adults are there? So hinahanap lang natin kung ilan itong children and adult. So pag ganito, so children, ito yung 5, and then yung adults, ito naman yung 7. Ang total daw ay 36. So alamin lang natin yung children at adult. So ibig sabihin, itong ratio na 5:7, nakamultiply yan sa parehas na number. Let's say yung parehas na number na yon ay x. So yung 5 gagawin natin 5x. Tapos yung 7 gagawin natin 7x. Tapos yung total daw nila ay 36. Dahil ang total ay 36, so i-add lang natin yan. Equals sa 36. Then isolve na natin yung x. Solve na natin yung x. So combine ito, 5x plus 7x, we have 12x equals 36, and then divide natin
both sides by 12. Pag dinivide both sides by 12, ang value ng x ay equal sa 36 divided by 12 is equal to 3. So ngayon, ilan yung children? Ang children ay 5x. Okay? So 5x, so we have 5. Ang value ng x ay 3. 5 times 3 equals 15. Ito yung children. Okay, so huwag na natin isolve yung adult. Mauubos pa yung oras nyo. Letter B ng sagot. 15 children and 21 adults. Wala namang ibang 15 yung children. Okay? Pero pag sinolve natin, so yung magiging adult natin, magiging 7x. So magiging 7. Ang x natin ay 3. So 7 times 3 equals 21. Ito yung adults. Okay? So next, number 4. A 4% of 510 pounds of seawater is salt. How much pure water is to be extracted to make it contain 17% salt? So parang mixture problem ito, pero imbis na magdagdag, magbabawas tayo. Yung formula ng mixture problem, pag pinaghalo natin yung dalawa ay C1V1 plus C2V2 equals C3V3. C are the concentration, kaya C, concentration yan. Yan yung may mga percent. While V naman yung mga volume. Yan yung salt. Okay, yung pounds. Okay? Tapos ang V3 dito ay ang sum ng V1 tsaka V2. V1 plus V2. Okay, so yan yung formula ng mixture problem kapag pinaghalo. Pero itong problem na ito, parang related sa mixture problem. Ang kaibahan lang ay nagbawas, extracted. How much pure water is to be extracted? So, imbis na plus, gagawin natin, ima-minus natin. Okay? Ima-minus natin. So, itong V3 natin, ima-minus din natin. V1 minus V2. Okay? So, gawin na natin yung ating equation, iset up na natin. So, yung una sa table natin, ilagay natin yung percent. Pangalawa naman yung pounds, yung volume. Okay, so yung unang given natin, babasin nga pala tayo sa salt. Sa salt tayo babase. So 4% of 510 pounds of seawater, yung 4 ilagay lang natin dito sa tapat ng percent, yung pounds ay 510. Okay? Sumunod, itong C2V2, ito yung babawasin. How much pure? Pag sinabing pure water, wala siyang salt, walang salt yan. So yung percent ng salt, sa salt kasi tayo bumabase. Kasi itong 4% yan ng salt. Okay? So ilang percent ng salt yung pure water, magiging 0. Tapos yun nga yung hinahanap natin, how much pure water, yung pounds ng water, lagyan natin ito ng X. Okay? And then is to be extracted to make it contain 17% salt solution. So ibig sabihin niyan, ito yung C3V3, ito ay 17. Tapos itong salt dito, yung V3 ay ima-minus lang natin ito, magiging 510 minus X. So ngayon, buuin na natin yung equation natin. Substitute lang. So multiply lang ito. So we have 4 times 510 plus, ito, pwedeng wala na ito, 0 times X. So 0 times X, 0 na ito. Okay? Equals, multiply din natin ito, 17 times 510 minus X. And then just solve for X. Okay? So multiply lang natin. 4 times 510. So 4 times 0 is 0. 4 times 1 is 4. 4 times 5 is 20. Equals, multiply natin ito. So medyo malaking number. So scratch tayo dito. Ayan. So 0, 7, 7 times 5, 35. 1 times 5 din. So 5, 10 pa rin. So we have 0. Add natin ito. 7, 5 plus 1 is 6. 3 plus 5 is 8. So therefore, we have 8, 6, 7, 0 minus, distribute natin ito, 17 times negative x, negative 17x. Then solve for x, pagsamahin natin ito. Subtract tayo ng 8670 to both sides. Minus 8670 to both sides. Okay? So magiging negative ang sagot dito, mas malaki kasi ito. Okay, so negative, i-minus lang natin. So i-scratch natin dito. Lagyan na natin equals dito yung negative 17x. Okay, so we have 8670. Balik na rin natin kasi mas malaki itong 8670. Minus 2040, we have bring down 0 minus 0 is 0. 7 minus 4 is 3. 6 minus 0 is 6. 8 minus 2 is 6. So we have negative 6630. To solve for x, divide lang natin both sides by negative 17. Okay? So yung magiging sagot na natin dito ay positive kasi negative over negative, positive yan. So ngayon, i-divide na lang natin. So i-divide natin manually. So we have 6630 divided by 17. So para madali kayong mag-divide nito, tingnan niyo yung mga choices. So 2, 3, 1, 2. So 66 sa 17. So mukhang 3 ito. 3 times 7, we have 21. 3 times 1
is 3 plus 2, so we have 5. Okay, so 3 nga. Subtract natin, 6 minus 1 is 5. 6 minus 5 is 1. Bring down natin itong 3. So tingin tayo sa choices. O, dalawa na lang yung natira. Parehas namang 9. O, di automatic 9 ito. Okay? So 9 yan. Dalawa kasing 9 yung nasa choices natin. 9 times 7, eksakto na ata ito, 63. 9 times 1 is 9 plus 6, we have 5. Okay, eksakto na. Pag sinubtract, 0 na. So therefore, copy na lang natin itong 0 dito dahil 0 na ito. Okay, so therefore the answer is letter B, 390 pounds yung kailangan nating tanggalin na pure water. Okay? So next, number 4. A business organization sold 10,000 pieces of its products at 5 pesos each. If the total expenses incurred for producing each product is 3 pesos, what shall be the profit of the business organization? So, hinahanap natin dito profit. So, ano ba ang formula ng profit? Ang formula ng profit ay equal sa, itong sabi dito, business organization sold 10,000. Mamaya na natin gawin itong 10,000. Kunin natin yung profit per piece. So, 10,000 pieces of each product at 5 pesos each. So, ito daw yung binenta, 5 pesos each. Okay? So, ang formula ng profit, ito yung selling price. Yung selling price natin, o SP na lang. Selling price minus cost. Okay? So, yan yung formula para sa profit. Ang selling price daw ay 5 pesos each. And then, if the total expenses incurred for producing each product is 3 pesos. O, ito yung cost. Okay? Or expenses. Total expenses or yung cost ay 3 pesos. So, ang profit per piece ay 5 pesos lang. 5 pesos minus 3 pesos. Okay? So, yun yung profit per piece. So, therefore, ang profit natin per piece ay 5 minus 3 ay 2 pesos. Per piece yan, per piece. So, dahil nakapagbenta ng 10,000 pieces, i-multiply lang natin ito sa 10,000 pieces. Pag minultiply ang 2 pesos sa 10,000, ang magiging sagot ay 20,000 pesos. Ito yung magiging profit, which is letter E. Okay? So next number 6. Teacher Anna can make 3 math questions in 1 hour, while Teacher Bong can make 5 math questions in 2 hours. How many questions can they make in 8 hours? Okay, so isa-isahin lang natin ito. Yung rate muna per hour ang kuhanin natin. Teacher Ana, so ito muna kay Teacher Ana, can make 3 math questions in 1 hour. Okay, so 3 questions in 1 hour. Okay? While Teacher Bong, so si Teacher Bong naman can make 5 math questions, 5 math questions in 2 hours. Okay, so in 2 hours daw siya. So ang tanong, how many questions can they make in 8 hours? So ratio and proportion lang to. Ang gagawin natin 8 hours. Ito total natin sa 8 hours. O so, kunin mo natin si Teacher Ana. Kung si Teacher Ana, 3 questions sa 1 hour, i-multiply lang natin ito. Dahil yung 1 hour magiging 8 hours, itong 3, i-multiply lang natin. 3 times 8. Okay? So therefore, magkakaroon tayo ng 24 questions kay Teacher Ana sa 8 hours. Okay? So, direct variation lang ito. Okay, so dito naman kay Teacher Bong sa 8 hours, ilang 8 hours ba or ilang 2 hours meron sa 8 hours? Divide lang natin. 8 divided by 2, that is 4. So therefore, itong 4 i-multiply natin dito. 5 questions times 4. Dahil may 2 hours, may 4 na 2 hours sa loob ng 8 hours. So 5 times 4, we have 20 questions ang magagawa ni Teacher Bong. And then i-add lang natin ang total questions na magagawa nila in 8 hours ay 44 math questions, which is letter B. Okay. Number 7. In a recipe of 1 dozen apple muffins, it requires 3 cups of flour and 1.5 cups of sugar. Rachel receives an order for 40 banana muffins. How many cups of flour and sugar she have to use to bake the 40 banana muffins?
Okay, so another ratio and proportion lang ito. So in a recipe of 1 dozen, okay, so in a recipe of 1 dozen apple muffins, it requires 3 cups. 3 cups of flour and 1.5 cups of sugar. Okay, para yan sa 1 dozen. Okay? So isulat nga natin dito yung mga given natin. 1 dozen. At siguro per piece ang gawin natin dito. Ilang pieces ba yung 1 dozen? Ibig sabihin yan 12 pieces. Tapos yung flour isulat natin dito 3 cups. And then yung sugar, so yung sugar, gawa natin ng table para mas madaling intindihin. 1.5 daw yung sugar. Para yan sa 1 dozen or 12 pieces of apple muffins. Okay, so parang may correction dito sa problem na ito. Pinapi-paste ko lang kasi ito. So, apple dito naging banana. So, syempre itong apple dito, banana dapat parehas yan. May typo yung nag-send siguro sa akin kasi sinend lang sa akin ito eh. Ayan, so sabi dito, Rachel receives an order for 40 banana muffins. So, yung pieces, gagawin nating 40. Okay? And then, how many cups of flour? Ito yung hinahanap natin. Cups ng flour. Lagyan natin ng M na lang. Cups of flour and sugar. Sa sugar naman, gawin nating N. She have to use to make 40 banana muffins. Okay? So, yung mga choices naman dito, flour, tsaka sugar. Isa lang yung merong parehas, no? Ito, parehas silang 10. So, malamang 10 yung kakalabasan nito. Okay? So, gawin natin ratio and proportion itong pieces papuntang flour. Ito, madali naman kasi. Yung 12 naging 3. Paano nangyari yung 12 naging 3? Divide lang ito. So, dinivide lang pareha sa 4. Okay? 12 divided by 4 is 3. So, yung 40, i-divide lang din natin sa 4. Dapat parehas, kapag ratio and proportion, parehas yung pinagdidividean or parehas yung pinagmumultiply. So, yung 40 divided by 4, ayun, eksakto na nga, 10. So pag sa ganitong mga problem, automatic yan or madalas, yung may dalawa sa choices, madalas yun na yung sagot. So meron na tayong 10 cups of flour, so isolve natin yung sugar naman. So itong meron na tayong 10 dito. So ngayon, itong N isolve natin, pwedeng gamitin natin itong flour na lang para maliit, 3 at 10, tapos yung sugar, 1.5 tsaka N. Okay, so iset up natin ng proportion. So magiging ganito yan, 3:1.5 equals, ito yan, 3:1.5. And then equals, ito naman, meron na tayong value dito, 10:n. And then solve for n. Multiply natin yung extremes. 3 times n, we have 3n, equals, itong means, yung nasa gitna, 1.5 times 10. Okay? So solve for n, multiply lang natin to. 1.5 times 10 is 15. So we have 3n. And then, divide both sides by 3. So therefore, ayan na yung sagot natin. Cancel out na yan. N is equal to 15 divided by 3. That is equal to 5. So therefore, 10 cup of flour and 5 cups of sugar. So letter C ang tamang sagot. Okay? So next number 8. A liter of orange juice is 8% sugar and 15% artificial flavoring. What is the volume in milliliters of the natural flavoring? So i-assume natin dito, yung percentage ng orange juice ay 3 lang. Sugar, artificial flavoring, yung natitira ay natural flavoring na. Okay? So ang total syempre niyan sa percent, 100%. So isa-isa natin. So we have sugar, artificial flavoring, and then natural flavoring. Okay? So kunin natin yung percent nila. 8% daw yung sugar, 8%. Artificial flavoring, 15%. Siyempre, yung natural niyan, ang total ay 100%. So, i-add lang natin ito. 8 plus 15, that is 23. 23%. I-subtract natin sa 100%. So 100% minus 23%, that is equal to 77% ang natural flavoring. So ang tanong, what is the volume in milliliters of the natural flavoring? So sabi a liter. Pag sinabing a liter, 1 liter, that is equal to 1,000 ml. So yung 1,000 ml, kunin lang natin yung 77%. Okay?
So 1,000. So syempre, 1,000 naman yan. Pag minultiply natin sa 77% yan. So ganito lang yan ha. 1,000 ml i-multiply natin sa 77%. Ang 77% pwedeng isulat as 77 over 100. O tandaan na ang percent ibig sabihin divided by 100. So ginawa kong divide over 100 para i-cancel ko na agad ito. Cancel yung 100, dalawang zero, cancel din yung dalawang zero. E di ang natira na lang ay 10 times 77. So the answer is 770 ml. So therefore, letter A ang tamang sagot. Okay? So next, number 9. Anna has a 10 1-liter of bottle with water. How many 200 ml of water can she make from it? Okay? So analyze natin mabuti. Meron daw si Ana na 10 1-liter bottle. So again, meron tayong 1 liter dito. 1 liter of bottle with water. So again, ang 1 liter ay equal sa 1,000 ml. Kasi tinatanong, how many 200 ml of water can she make from it? Ilang 200 ml of water daw yung magagawa niya dun sa 10 na 1 liter niya. So may 1,000 ml yung 1 liter. Meron siyang 10 bottles, di times 10. Okay? So times 10, di dagdagan lang natin ng zero yan. Meron siyang total na 10,000 ml of water. And then, how many 200 ml of water can she make from it? Divide lang natin sa 200. Okay? So divide lang. Simple division lang ito. Divide natin sa 200. So pwedeng pa ganito na lang kasi makakancel naman yung cancel yung dalawang zero, cancel yung dalawang zero. Ano ang natira? 100 divided by 2. So 100 divided by 2 equal na yan sa 50. So the answer is 50. 50 yung magagawa niya na 200 ml doon sa kanyang 10 1-liter bottle. Okay, so last number, number 10. The father gave his son 80 pesos, which is 40% of his allowance. How much is the allowance? Okay, so si father daw gave his son 80 pesos. Yung 80 pesos daw ay 40% ng allowance niya. So gawin lang natin ang equation, idiretso na natin. 40% of his allowance equals 80 pesos. So paano gawa ng equation yon? So 40% times the allowance. Ayan, times allowance niya, lagyan natin ng variable yung allowance, equal daw sa 80 pesos. So how much is the allowance? Okay, so let X magiging allowance yung X. Or gawin natin letter N na lang para maiba naman. So 40%, ang 40% pwedeng decimal, pwedeng fraction. So pag fraction, 40 over 100. Pag decimal, 0.4. Okay? So depende sa inyo kung anong gusto nyo. So gawin naman natin na decimal ngayon. 40%, that is equal to 0.40 or simply 0.4 times allowance. So i-multiply lang natin yan, 0.4N equals 80 pesos. Solve for n, divide natin both sides by 0.4. Okay, cancel. Therefore, n is equal to, i-divide lang natin ito manually dahil ang denominator ay decimal, move natin para maging whole number, i-move din natin yung taas. So therefore, yung 80, dagdagan natin ng 0, magiging 800. Itong 0.4 naman ay magiging 4. So ngayon, i-divide na natin, napakadali ng i-divide, pwede nang i-mental. 8 divided by 4, that is 2. Kopyahin lang yung dalawang zero. Therefore, 200 ang allowance ni father, which is letter E. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope na may natutunan kayo sa video na ito at kita-kita pa tayo sa iba pang mga math review para sa civil service exam, sa college entrance test, tsaka sa mga general education ng LET, sa mga NAPOLCOM. Ayan, so lahat po yan ay ginagamitan ng mga ganyan na basic math. So see you. Bye-bye.